Yo, 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 welcome back sa number one male podcast Southeast Asia at soon sa buong mundo. Ito subot podcast. Pew, 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 pew. Magandang umaga. Umaga pa ba ngayon? Ay, hindi na, tanghali na. Tanghali na pa. So, again, mainit. At mainit na, umiinit na ngayon, pre, no? Nawala na yung lakas ng hangin tsaka lamig ng mga nakarang... Ang gulo nga. Parang... Ano ba phenomenon yun? Bakit paglabas ko biglang ang lamig ang putya giniginawa ko? Tapos ngayon, mainit na. Oo. Hindi may pa yan ano yun. Hindi pa yan yung init na yan, pre. Oo. Nag-expect ako matinding init talaga. O, El kasi Nino. ang tindi nung lamig nung nakaraan. So, for sure, may bawi na naman yun. Yung paglabas mo ng tanghali, papaganon ka. Init. Mga ilang ligo kayo. Babalik ka sa loob. Oo. Naalala ko yung mga panahon na yun nakakadalawang, hindi lang dalawa, nakatatlong ligo pa ako. Pero yung speaking of 2 ligo, meron akong, ano pangalan nitong lalaki na to? Yung gines ni Joe Rogan yun yung spiritual rin siya, icon din siya ng spirituality. Ah. Sabi niya, ang healthy daw talaga, twice a day kang maligo. For the purpose, ang purpose, yung madampian ka ng tubig. Yung mabuhusan ka ng tubig. Dapat daw twice yun. Yun ang healthy. Kasi merong something daw sa tubig talaga na nakakatulong sa health mo. Kaya, yun sa kanya. Twice daw talaga. Minimum yun. Twice ka talaga Ako naniniwala ako dun kasi isa sa umaga, isa sa gabi. Siyempre bago ka matulog, Bago kailangan matulog. malinis ka. Di ba? Lalo Kasi- pag hot water. Sarap kaya matulog ng galing sa ganun. Ako si minsan actually most of the time, ang nangyayari, ligo sa umaga, sa gabi hilamos na lang. Ganun. Pero pwede naman. Lalo pagka hindi ka naman din pinawisan all day, di ba? Okay lang. Sa bahay ka naman, aircon ka naman. Pero pag pinawisan ka at malagkit ka, parang ang hirap matulog. Oo, Kayo gets ba? ko yan. Lalong umiinit. Oo, ang init. Lalong umiinit. Parang gaspang lang ganun mo sa kama. Hindi ako makatulog. Pero ibang klase naman. Kunyari, after mo, di ba, ligo ka, sabay aircon, tas bagong laba pa yung, kutsyon mo. Sarap ganun no? Sarap gumanon. Oo nga eh. Parang nagiging bata rin maglalandi ka sa kama. Kagano yung paa mo, lambot ah. Sarap Totoo. makatulog. Parang napapa-activate niya rin yung happy hormones. Totoo yun. Yan, agree tayong tatlo dyan na pag ang kama ay i-press ko mo talaga, ay, sarap. Ganun talaga, no? Pagod. So mag-invest din kayo sa bedsheet and yung malambot na bedsheet no pre. Ay yung Yung ganun sa balat mo. 'Di ba? Yung sapin sa kama na malambot sa balat mo. Ang bilis makatulog eh. Actually, ako kahit mumurahing bedsheet lang, basta nakplakado talaga sa kama, yung nakaganon talaga siya, hindi yung parang gusot-gusot na Yun Yun yung magaspang. Oo. May magaspang din bedsheet eh. Basta yung parang smooth talaga. Tsaka yung research yung lumalamig. Pagka aircon, lumalamig din siya. Oh, nahahawa. Sarap, oo. Tapos comforter na makapal. Ay! Pero Tsaka pre, isa pa, Sige. yung kasi ako nung... Tumitili ka dyan siya. It's yan, sarap eh. Kasi yung pre, yung sa bahay ko, ginastusan ko talaga yun. Kama mo. Yung kama ko, talagang mamahalin yung Uratex na high-end yung binili ko, yung makapal talaga na pagka... Tubig. Hindi naman tubig. Basta yung latest technology. yun ang talagang mahal yung tubig, no? Yung latest technology na pagka humiga kang ganyan, talagang kala mo, pre, parang ulap. Soft talaga. Gusto ko talaga yun. Sabi ko, investment to kahit gaano kamahal. Magkano yun? Parang nasa 100K ata yung... Ooh. Kasi sabi ko, importante yung tulog sa akin eh. Soft ah? Hindi yung yung tawag doon? Mattress. Yung malambot doon. Hindi yung So yun. Yung sumunod sa mattress ba yan? O yun, mattress. Mattress, ang tawag mattress, doon, yung malambot. Yung higaan mo talaga. Sarap. Pero ako hindi ako Spring no? Hindi ako mag-i-invest dyan kasi ang ugali ko sa ganyan, diba, mag-invest ako dito, mamahalan ko to. Kama, diba? Oo. So, para masulit mo, tutulog ako palagi. OA ka naman. Ano ba yan? Di pati kama, dinimonize mo? OA naman to si Ito naman si Ito naman si Hindi, joke lang. Pati kama, minasama na. Hindi, kasi matutulog ka lagi. Pero ako, lately pre, natutunan ko na lately ko lang na-discover sa sarili ko, nakakatulog pala ako ng mainit. Nakaka-trigger sa akin ng tulog yun. Kasi napansin ko yan para sa trabaho ko dati. Minsan walang aircon. Tapos sa trabaho ka, inaabot ako ng... Napapagano ka may trabaho ka,
napabagsak ka ng gano'n, nakakatulog ka. So, tinesting ko one time. Sabi ko sa trabaho, nakakatulog ako na mainit Sinubukan ko, natulog ako na yung manginginit na pero hindi ako magre-react. Effective, nakakatulog din pala ako na mainit talaga. Pawisan lang. Pawisan na. Ang sarap pre, di ba, alam magigising ako sa madaling araw kasi pawis na ako. Magigising ako noon kasi pawis na nga. Pero ang sarap ng pakiramdam kasi tutuloy ko na ulit, malamig-lamig na noon, tuloy na ganun. Yun nga lang, pawis yung kama ko, palit na yun. Oo. Pero yun, na-discover ko sa sarili yun, kaya ko pala matulog ng mainit. Pero merong oras sa isang araw talaga na nakakaantok eh. Kahit mainit siya. Alam niyo yun? Parang Hapon. parang alas 2. Mga ganyan. Oo, pagka tinamaan ka ng araw, parang, uy, puta, nakakaantok ka. Kahit mainit siya, alam mo yun? Ang Totoo hirap, yan. no? Ako na, pag gano'n yung mata ko, talagang hindi ko maibo kapag gano'n. No? Ako pag binabanata ko dito yung mga ano natin, mga kung ano-ano natin, Akala ko ganong rin oras. binabanatan mo. Hindi. Mga ganong oras, Oo. napapatayo ako dito, tapos pupunta muna ako kung saan, may bibilin lang ako. Ganun. Hindi kaya. No? Bibili ako ng kung ano-ano, pagkain, trip, merienda. Pagbalik ko, okay na ako. Kumbaga, kailangan ko talaga gumalaw, pre. Pagdating ng 2 to 4, kailangan ko gumalaw saglit dyan. Kasi masyado na ako nakaupo ng matagal, parang ganun. Antokin talaga ako, pre. Pag hindi ako tumayo nun, pangit magagawa ko. Oo. Or makakatulog ako dito. Isang dito dyan, yan, mapapaidlip ako dyan. Oh, teka lang, hindi pa rin ako tapos. Kasi ako, di ba, shadow, believer talaga ako ng programming eh. So, kung ginawa ko sa sarili ko niyan, kasi ito, ano to para sa akin, kahit sinong magsisimulang pumasok dito sa sistema natin na wala na tayong boss talagang sariling kilos na natin lahat yan, Dahil yung paglaban sa katamaran, tinuro ko yung sarili ko na pag tinamaan ako ng antok, alam mo gagawin ko, wino-workout ko, pre. Pinoprogram ko sa sarili ko na pag tumama yan, workout. Kahit yung ang hirap talaga, ayaw! Pero sabi ko, that's the point. That's the point. Mahirap talaga siya, pero gawin mo. Gawin talaga. Mahirap Ganun. kasi pag tinulog mo ng hapon, mapupuyat ka ng gabi. Oo, di ka naman makatulog sa gabi. Wala magmahitulog talaga, di ba? Tsaka nararamdaman ko rin yan na kunyari, puyat na ako. For example, yan, gising na siguro mga 4 hours lang yung gising ko. Tapos, siyempre no choice, mag-breakfast ka, kunyari lang. After mo mag-breakfast na puyat ka pa, tapos wala ka naman, katulad dati, wala naman talaga tayong trabaho. Nagigilty rin ako, pre, naihiga ko na naman to. Diba, dito nga lang ako sa bahay. So after talaga ng breakfast, kahit puyat ako, nag-workout na talaga ako, pre. Ang pangit sa feeling ng ihiga ako yun. Pagdating ng gabi, isipin ko, puta, wala akong ginawa. Papatayin ka ng isip mo. Oo, pre, wala akong ginawa. Iba yung matutulog ka ng may natatapos ka. Oo, kahit man lang kaya ganon, maiwasan lang yan. Totoo yan. Nag-ano lang ako, pull-ups lang ako, 10, push-up, 20. At least kahit pa paano. Basta wag masiro. Basta hindi masiro, pre. Oo. Ako isa rin ginawa ko na nakatulong pagdating sa ganyan. Ang nap ko sa daytime, inaalaw ko, sige, pag talagang hindi na kaya antok na, inaalaw ko. Pero ina-alarm ko talaga 30 minutes lang dapat. Nakaminsan 1 hour. 1 hour na. Nap. Nap lang. Hindi na lalagpas doon. Kasi pag lumagpas doon, Hindi ka na makatulog sa gabi. mahirap. Tuloy-tuloy na. 1 hour max. Oo. 30 kasi bitin sa akin eh. Ako ramdam ko yung bitin, pero alam mo, ito mahirap na bagay na naman to. Pero sinasabi ko, nasa utak ko lang yan. Ganun lang sinasabi ko, nasa utak. Tingnan mo, mamaya-maya wala na yan. Ganun eh. Pero bago sila maniwala sa atin, sino ba tayo? Oo nga, no? So isa daw, general ng Soy Army. Ayun nga, speaking of tulog, pinapatamaan nila ako eh. Alam ko talaga eh. Galit sa Hindi akin. na nga namin sinabi, pre. Galit sila sa akin, guys. Galit sila sa akin. Hindi kasi nalito ako ng gising. Sinabi sa camera para Nakakampihan, di ba? Nagising. Nagmakaawa. Late na ako nagising. Pinuyat ako nung mga feminist na kasama ko sa live kagabi, mga FN. Oo. Di ako nagising sa alarm. So isa daw general ng Soy Army, ang puso ko nasa mga magsasaka. Hari ako ng hip-hop underground. Ang nagsasabing, ingatan mo ang pera mo. Okay, nabalik ko na guys. Huwag na magalit dyan sa comment section ha. Pagupit kayo sa Slick and Dapper sa President Ab. Agree ako doon sa ingatan ng pera. Josh on point para sa lahat ng social media. Kung under self-improvement ka, o gusto mo lang maging amoy mabango pare. Available mga perfumes natin sa TikTok shop and also Black Prism by Sadaw sa Shopee. Kung lalaki ka nanonood nito, mag-sports ka. Pakayos pa. Ayos pa yan, pre. First episode tayo. May after ramen, tignan natin. After food trip. 8 assets sa lahat ng social media accounts. Ang puso ko nasa mga katulong. Career woman, X kayo. Maganda yun ah. X kayo.
Puso ko lang nasa mga nagsasabi katulong. niyan, pre. Wala pa ako narinig sa internet. Diba? Sa tagal ko na to na puso ko nasa katulong. Katulong hunter. Ano to, movement to para bigyan nyo ng dangal yung mga katulong. Hindi yung gagawin yung halimbawa na Oo, no. Napakapangit nun. Sila nang da-down, pre. Sila nga. Take note, ha. ito nga sabi ko pag ang isang tao ay pinagawa mo ng gawaing bahay, hindi mo kailangan mag-isip ng insulto, nakatulong na ganon. Kasi ako, gumagawa ako ng gawaing bahay. Ako din, At nakakaubos talaga ng oras, ha. Baka nakakatamad din. Oo. Talagang mahirap din gawain bahay, pre. Oo, Para yun bang na nga. ano no, ito sabihin lang natin, ituloy lang natin. Ginagawa nilang example ng babaeng hindi successful. Yan na Yan. mismo mo. Yun ang point. Katulong. Oo. Ang inong yun. Sira ulo, mga gunggong. Hindi nyo. para sa akin, in a relationship wise katulong is successful in a relationship standpoint. Sila yung pinapakasalan minsan. Di ba? Kaya nga yan, mga mayayaman, pupunta talaga doon. Nadadagit sila di ba? Steroid ako. Yan. Ino nyo. Yan. Kailangan bago tayo. Pero, para sa mga sellers ng Shopee at Lazada, dyan kayo mag-drop off sa LV Trading sa Better Living Parañaque. Natawa ako dyan, pre. Merong isang musikero sa TikTok. Kasi syempre AI na ngayon, di ba? Naiiba yung mukha. Ginawa niya yung mukha niya na si Arnold Schwarzenegger. Tapos, inano niyang tugtog, die with a smile. Ay! Ang laki. I just woke up. Si Arnold siya, no? Ginaya niya? Nagda-die with a nakakatawa. Yung boses. Boses. Yung gaya. Why are you running? Yeah. Yan. May tumatawag. Paiwan na lang dyan sa gate, boss. Paiwan na lang dyan sa labag na lang. Natrabaho, sumasagot ng tawag Mali yung ganun. Sorry. Kasi, Importante ang parcel par. Pag-aawain nila yan. so, hindi. Ano to pagkain to? Kapagkain. So, yun, no? Why are you running? Why are you running? Yang gayang-gaya na naman Magaling to sa may hidden talent to si Sadaw, pre. So, hindi nakakala may hidden talent to si Sadaw. Magaling to magkopya ng tao. Yung kay nga, pre, yung sino yun? Si rapper, si Enigma. Yung mo naman, uto mo na naman ako. Hindi nga, parang nga makita nila. Kasi natutuwa sila pag may mga ganong hidden talent. Hindi, wag mo pakita, pre. Ang lupit nun. Tinan nyo sa TikTok niya. Ginawa niya yun. Ginaya niya si Ay, in-upload mo Enigma. ba yung In-upload Affiliate. niya. Ay, yung affiliate? What if nag-affiliate si Enigma? Sabi ko. Ganun. So, Sa Terminator ko idol si si Arnold. Ganun yung boses sa Terminator get down! Oo, ganun. One word lang. Get to the chapa. Yun yung paborito ng... Get to the chop. Ang kulit Kasi, kaya pala ganun, hindi pala siya magaling mag-English that time. Nakalimutan ko lang kung anong nationality niya. Nakalimutan ko lang order anong ka pala. nationality niya. So, hindi siya ganun kagaling mag-English dati. Russian ba? Ano ba? Hindi. Hindi siya Russian. Hindi masyadong kilalang bansa Schwarzenegger. Hindi masyadong kilalang bansa, di ba? Ano kaya yung Schwarzenegger? Search nga natin. Sige, go. Huwag nyo na yun na yun. Kaya na nila yun. Meron siyang American Dream kaya siya pumunta sa US. Sobrang patay na patay siya sa American Dream. Kinuwento niya. So, wala siyang alam sa English. Pumunta siya doon. Alam lang niya magbuhat na magbuhat. Isipin mo wala akong alam sa language na yan. Doon ako sa hindi kailangan ng language na yan. Taka nagbatak si Arnold. Buhat ng buhat. Hindi kailangan salita dito Kasi magkagaganon ako dito sa stage, di ba? Hindi na naman kailangan mag-speech. Gaganon lang siya. So, na-achieve niya yung gusto niya doon. Meron akong American Dream, putik. Yan din American Dream din talaga ako dati. Pag sinabi, bata ako, pag nakapunta ako sa New York, wow! Nakapunta na ako sa New York. Meron din ganun sa akin dati. Talaga? Pero nagbago siya ngayon. Halimbawa ngayon, ang ipaprioritize ko, halimbawa out of the country tayong Tapos talagang choice natin. Kung saan, hindi New York ang Pwede mo pa siyang puntahan as tourist, pero hindi siya yung number 1 mo ngayon. Hindi. Na uunahin mong puntahan. Hindi. Ang una kong gustong... Fuck, puro Agree. crazy mga nandun, man. Agree din ako doon sa sinabi mo. Ang una kong gustong puntahan yung mga templo-templo. Asian. Japan! Madalas yan, Asian. Basta kung saan yung mga magandang templo-templo na yan. Sunod, yung sa pyramids. Doon. Sa Egypt? Oo. Crazy rin people dyan, Hindi, yung lugar lang naman ang gusto ko. Beware. May mga napapanood akong vid
ang crazy din. Sobra. Parang mas safe ka pa sa Pilipinas kumpara sa Egypt. Ang sasama daw na ugali. Talaga. Ang scam, no? Daming scammer, daming kupal, bastos kausap. Kasi parang, yung itsura parang mga Indian, di ba? Parang mga Slightly, yeah. parang ganun. Halo sila ng ano eh. Parang yung itsura nila parang Arabic, ganun. Arabic, Indian. Sabi nga ni Doc Ron, ano daw tawag daw nila dun pag Egyptian, tanga na cockroach daw, parang ganun eh. Sa ibang bansa dati, sa Dubai ba yun, or basta nag-Middle East si Doc Ron, kwento niya yun eh. Nag-podcast kami. Parang ang tawag niya nila doon, ng mga tao doon, cockroach yung mga Egyptian sa sobrang sama ng ugali eh. Talaga? Kupal-kupal mostly talaga. Parang yung parang wala sila kagaya sa Pilipino, sa ibang bansa na may manners, hospitable. Like, tapos hindi bastos kausap, Sila parang daragan, parang ganun. Daragan na lang ng daragan. Dinadaan sa daragan. Ganun. Sabi niya, I don't know. Kasi siya, nakarating siya doon. Pero solid din kasi yung culture. Doon ka maingganyo puntahan eh, yung isang bansa. Culture talaga, tulad yung pyramid. Kasi parang, sabi nga ngayon, in today's technology, mahirap daw gawin yun, yung Yun pyramid. nga. Kaya nga parang, paano nagawa ng mga sinaunang tao, ancient people? Yan ang curiosity ko, kaya gusto ko siyang makita. Hawakan. Kasi ang mga tinituri nila pare, aliens talaga ang gumawa. Pre, hanggang ngayon walang solid, wala na nagsasabi na, eto yan. Mas malakas pa ang chance na sinasabi nila, aliens talaga gumawa niyan, mga malalaking tao ang gumawa niyan. Or pinalutang yung mga May machine sila na na capable magkarga ng mga malalaking bato na yon. It's either giants or may machine sila na pwedeng igupin. Pwedeng kinakulo din. Tangina, no? Pero tingin ko, since walang bakat ng klo ng bakal na nagbuhat pa gumanon, ganun, walang wala sumira. nag-clip. Kasi may makikita sa bato yun, diba? Parang may laser beam sila sigurong pag Ay, posible. Oo. Kaya nga sabi, parang Posible. pinalutang daw eh. Parang pinalutang nga something. levitate. Yung utak, Elevate. sa utak kang gagawin telekinesis. Yun. Parang ganun daw. Ginawa ganon, isa-isa. Oo. Okay Pwede din, no? Pero, makakontra ko lang yung sinabi mo na sabi mo pinupuntahan yung mga malulupit na lugar na yun. Yun ba madalas pinupuntahan talaga sa ibang bansa? Or yung people mismo? Well, ako pa rin. Naging Terorista ka? Tampo, Okay. Turista, pre. Ano talaga? Ako, templo. Tempo Ako talaga. Ako, So, wala ka na sarili pa sa ko. tao doon sa culture na. Wala. Depende na lang. Pagka, syempre, no choice naman eh. Pag kunyari, pupunta ako sa mga restaurant, makakasalamuha mo, tatanong ka, ganyan. Pero most of the time, hindi. Dahil sa cellphone, mapupuntahan mo na yung kailangan mong puntahan. Or depende sa purpose ng tao. Yan. Like yung American na nagpa-passport, tawag sa kanila, passport bros. Parang ganun, no? Dating. Dating. Oo. So, depende talaga sa intention. Depende. Hindi, kaya tingin ko sa lahat ng mga traveler, tingin ko 60% sa kanila para sa lugar, 40% para sa tao. Kasi marami, Traveler? yung mga, sabihin natin yung mga mahilig magta-travel, i-statistics natin sila. Siguro sa estimate ko, o kung meron nakakaalam dyan, magbibitaw na ako ng sa akin para bitawan nyo rin yung sa inyo at mahanap natin yung tama. Siguro sa akin nga, 60% ng mga nagta-travel nga, ang reason ay dahil sa lugar. Makapag-picture sa lugar, mapagyabang na nagpunta sila sa lugar. Tama. 40% ng mga yon nagta-travel lang dahil sa tao. Kasi 40%. kasi interesting din naman ng ibang tao talaga eh. Yeah. Lalo na kung manyakis ka. Gusto ko makatikim ng ganito, gusto ko makatikim Pero ng ako ganito. baliktad ako. 60% ako sa tao, yung mga traveler. Kasi yung isang traveler na paborito kong panoorin dati, no? Nangayaw siya sa India. Tang-ina dahil sa baboy nung ginagawa ng mga tao sa tren. Nag-commute siya sa tren. Gusto niya mag-commute para ma-experience niya yung na-experience sa mga nag-commute. Tang-ina ginaganunan siya ng paalagi sa niya, pre. Sa camera. Sa harapan niya mismo. Baba mo yan. Tsaka Titingin lang. Tapos gaganunin na naman ng paa. Ang baho ng paa daw, sabi. Tapos ang dumi ng paa. Pucha, kung yung singaw nga nila mabaho lalo pa yung kung yung paa na yun na madumi. Tapos imagine mo, nasa loob pa ng tren, nasiksikan, may mga nakatayo pa sa gilid niya. Tangina, nasusuka na siya, hindi niya kaya. Tapos ang bababoy pa raw ng ginagawa, nataas ang paa, dura kung saan-saan. Tapos nasisiraan pa yung tren, nasiraan yung tren ngayon, isang oras po tayo maghihintay, kailangan ayusin yung bla 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 bla.
Tangina doon siya nagsalita. Ayoko na. Tangina, hindi na ako babalik dito. Sinusumpa ako to. Tangina, ang gulo ng mga tao dito. Ang dumi ng mga tao dito. Tangina, hindi na ako babalik talaga. Sabi niya. Sobrang sinumpa niya talaga yung India man. Ano rin yan eh. Yan yung mga klase kasi ng YouTuber na ano eh. Naghahanap lang din ng chaos para pang drama ba sa YouTube nila. Kasi kung walang drama, walang dating yung video eh. So, pwede, no? Pwede, oo. Kasi nga, may isa rin naman ako napanood ito, food vlogger, si Chewy. Shoutout sa'yo, Chewy. Pumunta siya dun sa ibang parte naman ng ano, pre. India. Ng India. Tangina, pinagtripan niya eh. Oo, kumain din siya, kain siya. Pero maayos. Maayos na Ayos. parte ng India. Eh, ito pa nga eh. Yan ang ayoko sa mga minsan sa mga YouTuber na yan, mga foreigner. Di ba, pupunta sila doon sa chaos. Meron din ako na napapanood, pre. Dito naman siya pumunta sa Pilipinas ngayon. Pumunta siya doon, pre, sa mga taong nakatira sa... Slums. Hindi lang slums, pare, sa ilalim ng tulay. Alam mo yung... nagulat nga ako na pwede palang tirhan yun eh. Oo, ang dami nakatira sa ilalim ng tulay. Yung parang ganun lang siya. Oo. Tapos ang sikip nila doon, ganito sila maglakad. Pinuntahan niya. So, siyempre, mga nanonood sa akin, since foreigner siya, foreigner din ang nanonood sa kanya. So, sabi ng mga foreigner, pumunta ako sa Pilipinas, wala namang ganyan. In Tagalog, tinagalog ko lang. Wala namang ganyan. So, yun ang mga sikat na video sa States. Akala tuloy nila, ganun din yung Pilipinas. Oo. Kaya nagugulat yung iba pag pumupunta sa BGC o kaya sa mga ayos na lugar. Abay, okay pala. Bakit parang nakita ko dito sa YouTube, parang mahihirap kayo rito? Parang ganun din ang atake sa India. Is that what you're Nakikita saying? ko, ganun. Oh, Parang ganun. nababad image sila. Oo. Pero may mga magaganda namang spot. Sabi, no? Pero yun nga, yung ganyan sila kumita eh. Ganun talaga. May naalala na naman ako kwento kasi dahil sa India eh. Ano yun? Medyo paliko ulit to pero wala, interesting sa akin eh. Slumdog Millionaire na Oo, movie. napanood ko yun. Ang pinaka gusto kong wisdom na nakuha ko sa Slumdog Millionaire, ang sinasabi doon, para maging successful, hindi naman talaga may yung parang mag-hard work ka. Parang pipilitin mo, mag-hard work ka para maging successful. Yun yung wisdom doon Hindi ko sinasabing ganun yung stand ko na. Pero make sense. Kasi nung napunta siya dun sa show ng parang Who Wants to be a Millionaire yung show, Oo. hindi Napanood mo naman, na ba yan? Slumdog Millionaire? Tungkol saan ba yan? Hindi pa. tukol siya sa buhay sa slums. Indian, India. nasa slums nakatira. So, nakita dun yung culture, yung mga patayan, yung magiging bata ka ng sindikato, mamamalimos ng pera, ganon. So, napakita yung ganong buhay niya. Tapos hanggang sa mapunta siya dun sa show na parang Who Wants to be a Millionaire, nanalo siya ng milyon. Unstoppable yung pagkakapanalo niya. Ngayon, kaya naging unstoppable, ito na nga yung wisdom eh. Alam niya lahat ng sagot, hindi dahil bookworm siya, hindi dahil pinag-aralan niya, hindi dahil bookworm siya, pero kaya alam niya yung sagot kasi buhay niya yun eh. Nagkataon na lahat ng tanong doon, totoong naranasan niya, buhay niya talaga. Yung host, tas malamang malaking shareholder na rin siya doon sa show na yon, nagagalit na. Sa CR, inaano na siya na maliin mo yung sagot, ganon. Totoo yan? Oo. Real life yan? Ay, hindi. Fiction Parang, lang. Fiction lang yun. ay, fiction lang ba yun? Wala bang dose ng true story doon? Wala. Kailangan maliin para hindi makuha yung premyo. Para kasi hindi na siya natatalo, kinakabahan na yung host eh. Yung parang malaki yung share niya dun sa show na yun eh. So ang gusto niya ipatalo na nung tao. Pero wala eh. Alam mo yun, nasa pressure kang, kumbaga, sabi nga natin, pag nalagay ka sa situation na pressured ka, wala ka naman ibang sasabihin kundi yung default mo lang eh. Yung default niya nga, yun yung tamang sagot. Di nanalo siya. Yun yung nakuha kong wisdom dun eh, na meron talaga mga bagay na ipapanalo mo yun, magiging successful ka dun, kasi perfect fit ka dun. Dahil yun nga, buhay mo yun eh. So, yun, May ganun. halong swerte din talaga. Kasi nagkataon, mga questions, buhay niya eh. Oo, swerte pa rin yun. Luck pa rin yun, luck. Oo. Yun, dun sa part na yun. Pero magandang lesson yung inaano nila dun eh. Ang perspective nga, yun yung sinabi mo. Na hindi lahat ng knowledge ay nakukuha sa libro. Yung ibang knowledge ay makukuha mo sa Pag-well buhay ka. mo.
Ano? Sa pagkuwelga. Pag-welga. Galit na galit yung host, pre. Kasi meron mga part na dahil nga alam niyang galing sa slums to, yung bata. Actually, binata na siya nun. Tangan na, hindi niya na dapat masagot to. Hindi niya na dapat masagot to. Nasagot pa rin. Galit, nagdadaya ka ba? Pag off-cam na, nagagalit siya. Pero tangin, nasagot ng bata eh. Ang lupit eh. Yeah. Maganda yung movie na yun. Panoorin mo. Oo, pre. panoorin mo. Ganda yun. Ganda yun. Inspirational siya. Inspirational siya. Alam mo yung music na ano? I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. Ibang generasyon talaga to, hindi alam eh. ang angas na, di ba? Ang angas Naging sayo yun eh. Ginagawa na sayo yun. Oo. Mga matatanda na sila. So ngayon pare, okay, nandito na tayo sa paborito ninyong segment. Punta tayo? Punta tayo. Ito na. O tara. Ito na. Ang May Tanong, baby! Okay. So may mga problema kay pare. Gusto baby, kaka-baby mo, baby ka na daw ni SJ Gomesha sa comment section. Ano yun? Ang puso daw niya nasa iyo na pare, sabi niya. Sipag yung SJ Oo. mag-defend nasa comment section niya, puta. Parang yung meme sa Lord of the Rings, sinusugod na siya ng maraming orcs, tapos siya gumaganon siya ng shield niya. Ah! So good. Pero meron ding isa, kasi hindi naman kasi nagpapabanggit ng pangalan yung isang babae. Basta sumulat sa atin yun. Tapos nakita ko rin siya laban sa comment section, So no? maraming Wala salamat. Solid na. So, kukunin ko nga yung memes na yan, na ako, ganun, tapos yung mga galit na ano sa preference. Oo, Pwede, no? ganun siya. Mga expired na babae susugod. Ganun. Lord of the Rings yun. Sige nga, edit ko nga yan. Kunin mo yun. So ito, pare. So yun nga, kung meron kayong mga problema, gusto nyo marinig ang opinion ng ASP crew, message nyo kami no, sa mga Facebook namin, pero make sure na nakafollow kayo. Right? Shoutout sa mga members natin dyan. Okay. Shoutout ko sila mamaya. Ito sabi niya, mga bro, gusto ko lang humingi ng perspective ninyo sa nangyari sa akin. May nakausap ako for months, walang label, pero consistent yung connection namin. Nagsimula sa casual chats. Pati sa chats may casual na. Di ba dapat pag-chat automatically casual naman talaga? Labo. Hindi, may pag simp di ba? Okay. Give agad, chat pa lang. So nagsimula sa casual chats hanggang sa naging mas deep. May kulitan, sharing about life, video calls, at may mga plano pa like makikita sa birthdays namin. Right? I am 19 years old. Puta, batang-bata pa to, pre. Speaking of bata, gusto ko bigyan ng shoutout yung pamangkin ko. Di naman nanonood yun eh. Kakatuli lang kahapon, pre. So, shoutout sa'yo. Yun ang literal, natuli na. Magi-grade 6 pa lang yun. So, I am 19 years old. I do running for thrice a week and focus din sa pag-aaral. And tumutulong sa business namin sa bigasan. Context lang, magkaibigan na kami online since pandemic. Okay. Tagal na pala. Pandemic 5 years, pa. 6 years. Oo. Halos taon-taon may face na nagkakausap kami. Tapos ako rin yung kadalasang nawawala o naglalakad palayo after some time. Sa mga nakaraang taon, may mga nakaka-date naman ako at minsan siya yung na-entertain ko kapag wala akong ibang kausap. Pero ngayong taon lang talaga naging mas malalim yung connection namin. Habang tumatagal, nasanay ako na parang one call away siya. Okay, so siguro ay one call away. Naging komportable ako, nagtiwala at aminado ako na nag-invest ako emotionally. Dumating din sa point na naging sobrang active yung chatting namin. Nag-overshare ako at parang ako na rin madalas nagli-lead kung kailan kami mag-uusap. May moment din na birthday niya, tinawagan niya ako para ma-distract siya sa issue about sa ex niya. What the hell is this, dude? Pwede ba yun? Teka lang, may moment din na birthday niya. Tinawagan niya ako para ma-distract siya sa issue about sa ex niya. Akala ko pareho kayo single dito na nagkakadevelopan. Parang, emotional tampon ka nito, boy best friend shit. Ganun na nga. Di ba? Okay? Nag-thank you at nag-apologize siya. Pero may nasabi rin ako na medyo nakapag-trigger ng inis niya.
After noon, napansin ko unti-unti nang nag-shift yung energy hanggang sa after ng birthday niya, bigla na lang siyang hindi nagparamdam. Medyo kulang yung mga information mo, malabo dito, pre. Kung ano yung sinabi mo. So, ituloy na lang natin. Walang away, walang dramatic ending, parang nag-fade lang. Since then, nag-no contact ako. Tinigil ko na rin yung pag-initiate at pinaprocess ko lahat. Through journaling, reflection, at pag-focus sa sarili. To journaling, yun ba yung sinusulat niya ng So, sinusulat? parang diary siguro to. Diary, Pre. okay. Para sa inyo, okay ba yung journaling? Yeah. Magka-diary. May diary ba kayo? Ako wala akong Ako diary. hindi na. Paano ko ba ito sasabihin ng hindi nakaka-offend? Pero hindi, anti-support to Sige, eh. sus, no sugar coating nga Ano dito yan? eh. What the hell? Hindi, kasi pre, nire-recommend ko talaga yung journaling. Pag tanggap mo sa sarili mo na medyo mahina kang gumamit ng utak, mag-journal ka. Okay. Yun, ngayon, pag nasasanay ka na nakukuha, na ma-master mo na yung exercise na yun, di tigil mo na yung pag-journal. Kasi ako, Ano ba usually yung gino-journal? Sige nga. Nagjakol ako ngayong araw. depende kung kung saang bagay ka seryoso. Kung halimbawa nga, addict ka sa pagjajakol at gusto mong matigil yung pagjajakol, isusulat mo talaga yun. Kasi ang taong addict sa jakol, hindi niya na nabibilang kung ilang beses yung ginawa yan. Pero kung sinulat mo, tas paglipas ng isang taon, tinignan mo, wow, putang ina! 1,500 times ako nagjakol. Marirealize mo na may mali kang ginagawa. So in a way, para talaga siyang ano lang eh. Pareho siya ng reflection but written Reflection. form lang talaga siya. Oo. Sabi nga nila, pag yung problema mo, gusto mong alisin na habit, sinulat mo na, parang 90% ng problema mo, ano na, Oh. parang okay na. Parang ganun. Kasi aware ka na. Awareness talaga nagagawa nung Journaling. pag-journal. Pag nailapag mo yung awareness mo kaagad doon sa problema, malaki chance masusolusyonan na yan talaga. Maiwasan. No? Okay. So konti na maganda lang. talaga siya. Maganda talaga ang journal. Hindi ko kasi ito ginagawa. Ako din. Hindi ko ito ginagawa. Actually. Ako ginawa ko siya nung nag-aaral ako ng trading. So doon ko nakuha yung value niya. Kailangan talaga doon, nagjo-journal ka. Ano, no? for example, sige nga, anong instances na sumusulat ka pagdating sa inyo? So, specifics ng percentage na loss ko, specific ng percentage na na-gain ko, tapos kung ano yung feelings ko at the moment. Oo. Kasi, ang lagi ko nga sinasabi sa mga minimentoran ko, ang importansya nung journal, yung awareness mo sa mga bagay na yan. Kasi nga, ang problema nga, kung halimbawa sa loob ng isang taon, hindi mo naman maaalala yung mga naging feelings mo sa bawat trade. Ngayon, bakit importante na alam mo yung feelings mo sa bawat trade? Para kung sakali man na maramdaman mo ulit yon in the future, alam mo yung magiging outcome. Yon. At, ang importansya kasi nun, pag nagtitrade ka, pera mo yung nakasalalay, di ba? Walang pipigil sa yung ibang tao eh. Ikaw lang talaga ang kalaban. Ito ang sinasabi ko eh, pag halimbawa, meron tayong kung ano mang endeavor ang pinapasok natin. Halimbawa, itong ginagawa natin, merong check, uy pre, mali ka, wag ganyan. Pero ngayon sa trading na nakasalalay yung pera mo, mag-isa ka lang doon, wala namang aawat sa'yo. So, kailangan mo nung journal, kailangan mataas yung awareness mo para alam mo kung paano mo aawatin yung sarili Oo, mo. baka times 100 mo yan, tapos bigla mo ilapag dun sa long. Pak! So Ubus parang yan. yung journaling din is, kunyari sa atin, katulad nga ng example, meron tayong brotherhood. So ang journaling is para sa mga tao naman na Walang walang brotherhood, Oo. walang kasama, at least yung sarili niya kausap niya. Yun. Yung sarili niya Oo. kausap niya. No? Tangina kasi most traders kasi ano talaga yan eh, lonely, ano yan eh. Loner Nasa talaga. kwarto lang yan eh. Kasi ang hirap kasi maging grupo diyan, especially kung malaki-laki yung ano mo, bit mo Josh. Pera kasi yan eh. You know. Oo, kasi, baka Kaya lokohin ka eh. palihim lang talaga Ikaw na tirahan. lang. Yan. Diba? Palihim talaga. Palihim lang. Palihim talaga. Kumubra ako ngayon ng 15K, 1 hour, parang tahimik ka lang. Ganun. Bigla ka lang magmumol, bigla ka lang magraramen doon, all in all. Pero wala nakakaalam. Ganun ang galawan ng trading eh. So yun. Kasi So, pag ang ano mo dyan, uy, tangina, nanalo ako ng 15K, 20K, putang ina. Baka mawalan ka ng control later. Emotion ka na masyado. And bukod dun, evil eye ka pa. yan. So, healthy, no? Healthy siya journaling. So, yun, pwede natin masuggest sa Oo, kanila. ako recommended ko talaga yun. Meron kayo pinoproblema or meron kayo mga struggles. Katulad niya, paglululo, pambababae, journaling nyo. Bakit ba ako naloko dun? Kasi ganito. Lalaking tao, nagda-diary.
Hindi, para sa akin, healthy na Hindi. talaga. Di ba? Kaya dapat galingan mo. Sabihin yan sa'yo. Kaya dapat galingan mo, paabutin mo sa point na hindi mo na kailangan yun. Oo. Siguro kung umpisa. Umpisa. Diba? Umpisa. Oo. Pero ngayon, pag makita mo si Joshua Point, si nag-journaling pa, di putang, bakit nyo kami tinuturuan? Nandyan pa rin pala kayo. Yeah. Ngayon, masasabi ko, journaling ko, I think yung vlog eh. Yan Yun. mismo. One way yan. Hindi, one way yan. Pare, totoo yun. Totoo yun, pre. One way yan eh. Kasi written at saka yan yung soft copy. Yun. Soft copy talaga. I Hindi, like totoo that. yan. Totoo yun. Yun ang ano ko eh. And then, sinasabi ko sa mga fan ko sa... Ito nga, nagiging active na nga ulit ako sa vlogging neto sa channel ko sa YouTube ko. Sinasabi ko dun eh, nagiging transparent ako dun. So, nagbumuha talaga siyang... Parang siya na yung journal ko. Yun. Kasi transparent ako na ano dun eh. Hindi ko nagawa to, hindi ko nagawa yun. Pero nagawa ko to, nagawa ko yun. You know, ano yun. Totoo yan, niniwala din ako dyan kasi sa mga videos ko rin, up until now, sinasabi ko pa rin to. Sinasabi ko to hindi dahil magaling ako. Sinasabi ko to kasi gusto ko rin i-remind yung sarili ko. Diba? Ganun. So, maganda yun pare. Try nyo yun. No? So, okay. Tuloy natin to. Napansin ko rin na hindi lang ito nangyari once. Parang may pattern ako sa iba't ibang tao. Kapag nagiging consistent yung communication, dun ako nag-i-invest emotionally. Tapos, nahihirapan ako kapag biglang nawawala. Ngayon, gusto ko lang itanong. Sa ganitong sitwasyon, masasabi ba ninyong situationship ito? At saan ako nagkamali? O nag-over-invest sa dynamics na amin? Paano ko mababalanse yung pagiging genuine at pag-invest sa isang tao without losing control? At paano ko maiiwasan maulit yung ganitong pattern sa future? So yun, ang ganda ng Lalaki question to? niya. Lalaki to, pre. Kingina kasi bakit mo pinupukusan mag-invest sa tao para sa relationship ninyong dalawa ng sagad, no? Pwede naman talaga yan. Okay lang talaga yan. Pero hindi kasi dapat ganyan ang utak pagka papasok ka sa relationship eh. Hindi dapat din. No? Hindi dapat invest ako sa'yo, invest akong ganyan or what. It's more like yung investing dapat doon mo na sa ibang tao yan binibigay gaya ng mag-earn ka eh. No? I think yung invest ng relationship dapat sakto lang din sa kung ano yung binibigay niya sa'yo eh. Nagigets kita dyan. Kaya nga alam mo, pre, ako sa totoo lang, kung magagawa ko ng formula kung paano gumaling sa babae, sa totoo lang na yung basic na mabilis na iisip ko, huwag kang mag-focus sa babae. Yeah. Gagaling ka sa babae pag huwag kang mag-focus sa babae. Kasi yung wisdom na makukuha mo along the way, yung experiences, kung paano makipag-socialize, yun din naman yung gagamitin mo dun sa babae. Hindi niyo ba napansin? Ikaw na rin yung nag-sender ka. Come think of it. Hindi mo ba napansin? From the time na umayaw ka dun sa babae, doon kanya nagugustuhan. Doon siya nagre-reach out. Oh, seryoso. Minsan naging technique ko yan dati nung dumidiskarte ng babae. Pag bumukhain ko, sige, ako naniligaw, ganyan. Sige, pag bumukhain ko, ako nagko-court sa'yo. And then suddenly, isang araw, pang, ayoko na. Pull back. Oh, tapos biglang, bakit? Ang daming tanong, ang daming ganyan. I-explain ko ngayon kasi, I like you, pero kasi sa nakikita ko parang, hindi ka naman din magseseryoso sa ganyan. So, magsasayang lang tayo ng oras pareho, ganyan. Hindi papatunayan niya ngayon. Sasabihin niya ngayon, hindi, seryoso ako, ganyan. Ang gulo nga talaga nila eh, no? Pero sa totoo lang, mas gusto talaga nila pag hindi mo na sila gusto. So, bakit ka mag-i-invest kung ayaw nga nilang pinag-i-investan mo sila? Gusto ng babae sila nag-i-invest talaga sa lalaki nila. And last thing, no? Natutunan ko sa buhay, pare, ha? Ang totoong babaeng patay na patay sa'yo at gustong gusto ka, ayaw niyang ginagastosan mo siya. Oo, totoo yan. Tayo kasi mga lalaki, pag mahal natin yung babae, ano ba, bigay tayo lahat eh. Gusto nga natin, ipakainin siya ng mga masasarap na mamahalin eh. Ganun tayo magmahal. Kasi lahat tayong mga lalaki, feeling natin, thinking natin, ganito dapat magpakita ng pagmamahal. Physical, bigay, spoil. Pero ang thinking ng babae, kapag mahal na mahal niya yung sobra yung lalaki, kahit di mo gastusan, mahal kita. Real talk yan. Totoo yan. And isa pa yun, yung i-double down ko yung sinabi mo na ayaw niya pang gastusan ka at isa pa doon, ayaw niyang gastusan siya, pero isa pa yun, may ano pa yan sila pre, dahil nga ang babaeng mahal ka, galante. Minsan sila pa yan mag-o-offer pre. Oh, Sila pa totoo. mag-o-offer. So, pag napapansin nyo pare, ito na lang technique, no?
isa to sa i-mindset ninyo, ipasok ninyo sa core memory ninyo. Pag nababasin ninyo na kayo lang ang lagi nagbibigay, hindi worth it na yan. Diba? Pag kayo labas ng labas, financially, emotionally, time, no? Hindi, isulat mo to sa journal mo. Pag ako lagi nag-i-invest ng 3 na yon, it's not worth it. Hindi ito yung tamang babae. Paano kung ikaw nag-i-invest pa, ikaw lagi nag-financial, lagi ikaw lagi sagot yan. Pero, yung babae, wala talaga. Pero mahal ka pa rin naman. Well, that's exception to the rule. Pagka yung babae is wala naman talaga. Oo. Pero yun nga kasi katulad nga nasabi mo, pag yung babae wala, no? At ikaw punta ka dun sa nature mo na walang lagi nagbibigay. Bibigay ng wala. Hindi pwedeng yung babae nonchalant din sa'yo. Di ba? Sa galaw niya, mararamdaman mong mahal ka talaga niya. Dapat diba? babawi siya. Dapat bumabawi Sa talaga ibang siya. bagay. Dapat. Kung luto. ikaw magbibigay ng time, lagi ikaw ang pupunta sa kanya, kailangan sobrang malambing talaga siya sa'yo, maalaga siya sa'yo, lulutuan ka niya, seryosong asikaso. Kasi ang hindi na mag-make sense doon, kung 100% na ako lahat doon sa 3 na yon, yung babae, pahabol pa, pa-demure ka pa. Tama. Di ba? Parang, Tama yun. putangina, alam mo yung basic lang na gesture, babae tumatakbo, ikaw may dala kang flowers. Parang ganun. Nanghabol ako ng habol. Ito na yung binibigay ko. May dala ka na. Ikaw pa rin ang umahabol. So, para sa akin, kung 100% ka, kailangan yung babae 100% sa'yo sa ibang bagay. Actually, dapat nga 70% ka, tas 100% yung babae. Kasi yung sinabi mo, nagme-make sense yung naghinahabol mo, tatakbo talaga siya. Tatakbo talaga siya. Hindi siya magiging sweet sa'yo. Kung akala mo, pag nag-sweet tayo ng sagad ng sobra, magiging sweet pabalik ng sobra ang babae, tangin hindi ah. Hindi. Saktong sweet lang dapat at the same time, hindi mo sinasagad talaga. Nauumay talaga sila, no? Tsaka meron kasing sweet na ito, isa pang maling ginagawa ng kalalakihan. May sweet kasi na pang babae ang gumawa, okay sa kanila. Ngayon, ang ginagawa ngayon ng mga lalaki is yung sweetness nila, ginagaya nila yung sweetness ng babae. Like yung hug, hingi ka ng hug, hingi ako ng kiss. Di ba ganun? Pag ang mindset ng lalaki, hug kita, sweet, kiss. Ganun gumalaw ang babae. Hindi naman, ang babae, pag ginawa sa lalaki yung ganong sweetness, okay sa atin yun. Pero pag ang lalaki gumawa ng ganong klaseng sweetness sa babae, Hindi. slightly hindi okay. Hindi talaga Feeling kasi natin. Sweetness talaga sa kanila No? Kaya yun ang misconception ng mga kalalakihan na, sweet yung ganito. Gusto ko yung ginagawa ng babae ko na to sa akin, so gagawin ko rin sa kanya. Hindi. Parang mas sweet pa nga sa mga babae yung slightly nonchalant ka tas hindi ka maalog. Tapos nagsasabi ng problema yung babae. Like, sobrang emotional yung babae, diba? Sabihin niya na ganito ganyan, visit dun talaga sa school namin, yung college siya, halimbawa, visit sa school namin, nakakainis yung ganito, yung ganyan. Tapos ikaw di ka maalog. Tapos nakikinig ka talaga sa kanya. Nakatingin ka talaga ng eye contact sa kanya. Gawin nyo yun, boys, ha? Talagang hindi natitinag yung tingin mo dun sa mata niya. Tapos talaga nakikinig ka, no? Parang yun pa yung mas sweet sa kanila Kasi yung, baby, kiss, gano'n. Tangin na mas sweet sa kanila yung nakikinig ka lang talaga ng sagad. Attention, sagad. Full attention sa sinasabi niya kahit nonsense. Kahit walang kakwento-kwento yung problema madalas ng babae. Full. Totoo yun. Naniniwala ako doon, pre. Ganun ang ginagawa ko doon sa relationship ko Pagka yan, may mga mga rant siya sa opisina niya. Kinig lang. So, kumusta? Anong nangyari? Ito, ganyan. Tuloy-tuloy siya. Hanggang sa, parang ako yung mukhang therapist na yun lang ang gusto ng babae, pre. Sa totoo. Maggaganon Tapos makinig ka lang makinig talaga. ka lang, yun lang. Tapos wag mo siyang kontrahin. Oo. Pag nainis siya sa isang bagay, nagrant siya sa'yo, wag mo siyang barahin. Oo. Pakinggan mo lang. Oo. Pakinggan mo lang. As long as hindi naman ikaw yung kinakagalit niya, okay lang yun. Gago nga yun. Ganun, Oo. ako ginagano ko pa minsan Alam mo, ganun, ginawa niya yun. Tangina, tarantado yun. Napakagago nung hayop na yun. Kasi ang mahirap... Diba? Gago talaga, diba? ang mahirap pa kasi sa iba, hindi naman siya yung kaaway. Kukontrahin mo, papangit yung dynamics ninyo Kumbaga, yung ko doon, office mate ko doon, ganito. Utos ng utos. Gago yun, tamad yun. May ganun pa kami sa tarantado yun, yung ganun. Tangina, yun ang tunay na batugan. Diba? Sabi ko nga ganito ganyan. Lalo siya ma-hype, diba? So, yun. Lang
And yun, paano daw niya may iwasan? Huwag ka na mag-invest kasi masyado, pre. Again, 19 years old ka lang eh. Di ba, 19 years old ka lang, ang dami mo pang oras, di ka dapat maging desperate sa mga ganyang klaseng bagay. Ang fokusan mo ngayon, ang mali kasi sa'yo, pre, sa babae ka nag-focus. Wala akong nakita sa'yo, although sinabi mo rito, nagja-jogging ka thrice a week. Ay, nice. Oh. Twice a week. How about your academics, pre? Wala kang binanggit dito, musta school mo? Doon ka muna mag-focus. Yun eh. Kaya, again, babalik tayo sa dati natin pinag-usapan. Ang lalaki talaga, ang gusto niyan talaga, ang dream niyan, ever since nilalabas tayo ng mga magulang natin, is magkaroon ng girlfriend. Babae. Pag hindi mo inalis yung attention mo sa babae, hindi ka na-distract hindi mo hinayaan ma-distract ka sa ibang bagay. Babae at babae talaga yan. Hindi mo maiwasan, mag-i-invest ka talaga. Pag bata ka, babae talaga yan, mag-i-invest yan 100%. So it's up to you na dagdagan pa. Hindi pa sapat yung jogging mo na 3 times a week. 3 times a week, sabi mo rin, hindi pa sapat, dagdagan mo. Oo. Kaya mawalan ka ng oras sa babae. Mag-core exercise ka. Gago, hindi nyo alam, yung mga 19, hindi nila alam kung gaano sila kaswerte na na-discover ka agad nila yung anti-support. Tangina kung ako, babalik ako sa 19, madidiscover ko to, na mapapanood ko yung ganitong segment. Tanginang yan, siguro ang lupit ko talaga ngayon. Talaga? Sagad. Nakakaingit nga sila no? Oo, kung mababalik ako, tapos may anti-support, may 3 ganito, no? Let's say ibang tao, pero 3 ganitong ugali, ganitong tinuturo. Tanginang bangis ko siguro ngayon sagad. Totoo Siguro yun. times 20 tong ano man yung nabuo ko ngayon, man. Puta. Level 100 talaga, no? Oo, to. King sa daw. King 8 asset, King JOP. Putang ina. I mean, JOP, King na. May nalala pala ako, pre. Ano yun? Nag-comment nga siya dun sa lakad ko, nung nagpunta ako ng UP. Lalakad ako. May nag-comment, nakita ka daw sa UP. Yun nga, sa UP din naglalakad ako. Meron nung biglang sumigaw, 8! Gumanon. Tapos tingin-tingin ako sa paligid. Oy, sikat ka na, pre. That's my boy. Congrats, Right bro. there. Putang ina, iba ka na. Sikat. Sabi nung kinita ko, sigurado ako meron makakakilala sa'yo dito. Sabi ko, talaga ba? Hindi ko naman na-feel na Humble gano'n. guys, humble. Hindi ko pa nga kasi alam eh. Tapos biglang mamaya, 8! Gumanon, titigin ako sa nakos, nakita ko. Tapos boy. Tapos gano'n, so lakad na gano'n. Ano siya, rider din eh. Sabi sa'yo eh. Tapos ang nangyari, lakad na. Nakaranta kami ng spot. So siguro, nakahanap na siya ng booking, umandar na. Sumigaw, 3 p.m. Yeah! Gago. Sumigaw! Shout out doon. Ha? Sino kasama na Ea Cakes mo? Basta may kasama lang ako. Nag-ikot-ikot ganun. kayo sa UP. Doon kayo kumain, food trip. Oo. Okay. Marami ba masarap na food tripan sa UP? Marami, pre. Saan ba ang UP, par? Diliman. Diliman. Saan yun? Nadadaanan Commonwealth ko lang Elliptical Road. Ay, traffic doon. Oo. May zoo malapit din. Siguro. May paikot na, no, di ba? Sa circle, may zoo din doon, di ba? Siguro. Ay, parang maraming mga puno, no? Commonwealth. Yeah, maraming puno. Commonwealth, nung dati nagpupunta akong Sandigan, nadadaanan ko siya yung UP. Taka sobrang traffic dyan, pre. Daming food tripan dyan, pre. Maganda Okay. nga bumaba. Ay, maganda ba bumaba? Ano ba kayo? Okay rin Bakit? yun. Ha? Nakatakot doon, pre. Ay, bakit? Ha? Daming kalaban doon, pre. Kasi okay, UP yung... Pre, pag nakita mo yung mga formahan doon. Saka feeling ko, kung ako nakilala doon, mas lalo kayong makikilala doon. Oo, Pag oo. kayo nagpunta doon. Commonwealth is QC, di ba? Oo, QC. Kinaya ko yung... Nakasurvive ko yung traffic kasi nag-skyway naman ako. Napareminis talaga pag long drive talaga. Nagkotse ka? Oo. Sound trip ka nun. Hindi ako nag-sound Sorry, trip. hindi ka nag-sound trip sa drive. Pre, ang likot kasi ng utak ko, pre. Ay, mag-overthink ka niyan. Ay, Pero puro reminis ang nangyari sa akin. ano ni-reminis mo? Si... Try mo. Basta, nung so gabi na, skyway ako. Hindi ako nahirapan sa traffic. Hindi ako nahirapan. Siguro nga dahil sa mahal ng gas, medyo nawalan yung... Pero skyway kasi. Yung, di ba, sa skyway, yung mataas mga building, gabi na, ilaw na ibang frequency na naman ako habang nagdadrive. Kung ano-ano lang iniisip ko lang na naman ng Si mga... Ninya ata pinuntahan mo dun sa UP. Kagi! Si Ninya. Shoutout Ninya. Shoutout kay... Shoutout sa'yo, Ninya. Si Joe... Retsam Joe ang pangalan niya sa basta si may colored hair sa Saka si Tusuan. Armani. Shara sa iyo. Armani. Ang pinakamabait sa kanila para sa akin si
si malaking baba, Erica. Erica. So, masama sila yung iba. Basta ang pinakamabait si Erica. Pero kahit panoorin nyo, ibalik nyo yung video. Ayoko kung mag-agree kayo sa akin. She's so chill, di ba? Oo, chill. Wala talaga siyang balak o walang balak. Kahit kaya niya, yun ang kaya talaga nun. Di ba? Mas malaki siya sa akin eh. Kung gusto niya lang pagbardagolan, kaya niya talaga Matangkad eh. nga niya, no? Ha? Matangkad. Oo, kaya ako, Matangkad. ikukudos, 6 feet. ikukudos ko 6 yun. feet yun, you know? Ikukudos ko yun na lamang sa femininity yun. Kasi kaya niya, pero hindi niya pinipiling ipalag. Hindi niya pinipiling gamitin. Yeah. Di ba? 50-50. Ano? Ang laki ng boses. Medyo Hindi, pero kinukudos ko nga siya. Kasi nga, compared siya pinakamalaki sa kanila eh. Kung compared sa kanila, kung sino man magpapaka-masculine dapat, siya may kakayanan. Siya. Pero hindi niya ginawa. Hindi niya ginawa. Diba? Eh, diba ang feminine, principle yung ganun. Tama. Yung pag-control ng na. Pero ang pinaka-okay dun, pre, na hindi siya masyadong bumoses si yung huling-huli. Yung mahaba buhok. Si Trisha ba yun? Okay rin. Yung naka-jacket. Hindi. Yung nasa gitna. Hindi, nasa gitna. Yun ang pre. Kasi nung inaano na siya Bata pa kasi nito. yun. Kasi inireview ko yung video. Ginawa ko nga ng video yung kanya muna. Siya yung kumbaga ang ayaw niya lang is yung bubble gum. Wala naman daw siyang So, kasi ang dali lang naman talaga kasi nag-hive mind na sila doon eh. Pinagtutulungan na sila daw. Siya pinili niyang hindi. Sabi niya, hindi, lang ako. Yung bubble gum nila pero okay sana kaso yung bubble gum. Sa bagay, agree din Bata ako. pa kasi yun, pre. Bata pero, pa nga. 22. Siya yung pinakabata dun eh. Hindi. 28. 27 or 28, ganun. 27, 28. Ay, hindi matanda na rin pala. Oo. Pero siya yung pinaka-okay yung vibe dun, pre. Oo. Kung hindi nga nagputok yun, pwede nyo sanang yun. Oo nga. Hindi, pwedeng siya yung okay siya, pre, sa tingin ko. Ako rin. Wala siyang ganun na the rest. Okay. Hindi, ako rin. Okay. Sa pangalawang nood nung pusuan, maiiba ko pa talaga yung choice ko eh, yung pagputok ko nun. Tama ka, di Sino ba? puputokan Di ba mo tatlo nun? silang natira? Ito para sa kung nanonood ka. Sino puputokan Erica mo? ba pangalan niya? Erica? Puputokan mo Erica si ba o Erica. Trisha? Parang ganun. Parang ganun. Sa 28 years old. Tatlo silang Mahaba buhok na naka-jacket. Oo, tatlo silang natira. Siya ang pinutok ko. Kasi, ang mahirap kasi dun, pre, may psychology, talaga yung pinutian nila na ganun. Yung pressure naka-apekto ng decision talaga eh. Tapos, ang nangyayari nun, dahil puti siya, kung ano yung nireact ng isa, yun talaga yung kita ko, meron din pala siyang gesture na okay na hindi ko napapansin. Kumbaga yung focus mo, dahil sa puti, dahil sa puting background, yung focus mo puro ganun. Kaya rin ata nagda-away. Kaya rin mapapaaway ka dun yung mga doon. Psychology, yun, pre. Na parang sobrang bold pag tumingin ka sa isang bagay dahil puti lahat. Naka-focus ka sa Focus kanya. bold eh. Kaya minsan kahit konti lang siguro, halimbawa, hindi ka naman talaga galit, ang dating sa kanila, uy, grabe to, na. Ako tingin ko ganun yung effect nun. Ngayon nga, nung nakita ko na sa video, yung sa huli, siya nga pipiliin ko, Siyempre. pre, nung talaga, oo. Okay yung vibe niya, pre, para sa akin. So, yun, shoutout sa kanya. Tsaka morena eh. Kaya sabi ko, morena type. Mahaba buhok. Pero nung time kasi yun, di ba medyo yung mata niya kasi medyo malaki yung mata niya. Nung time na yun, ang may konting dating siya sa akin na parang ang taray nito Ganun. Pero yun nga, nung nakita ko ulit yung video, hindi naman pala. Diba? Oh, yun. So, magbabasa lang ako quick. Go. Sabi ni Raymond the Lionheart, no? Member natin Saan yan? to. Anong video yan? Sa Laurente video, sabi niya, WBC most prestigious boxing sanction. WBA oldest boxing sanction. IBF boxing sanction with strict mandatory boxing rules. WBA modern boxing sanction. Initially less respected yung WBA. WBA? Oo daw, sabi. Pero yung WBC talagang alam ko kasi number 1 talaga na na dyan yung mga Si balagbagan. Pacquiao ba? ng Yung contender. ba lumalaban? Nilalaban ni Pacquiao? Sabog Lahat eh. yun. Sabog eh, oo. Lahat yun. Oo. Iba-iba. Pero more on marami siya sa WBC and WBA. Okay. Parang ganun. Bagong knowledge yan eh. Kasi syempre kakapasok lang namin. Wala pa kaming idea talaga. Ito pa, sabi ni Riel, X5Y, very refreshing. Di ako familiar dito kay Pistol Pete dati. And kitang-kita na maganda siyang example para sa movement na gustong patunguhan ng ASP, more power. Totoo. Solid. Pag gusto mo ng Black Prism mag-sports Sang ina. Gago ah. Ayun mo, inaano mo ako ah.
Ito sabi sa GQ Barbers issue, kasuputan yon. Imagine lalaki ka tapos sa simpleng mali ang gupit mo ay kakasakit na ito ng damdamin mo. Knowing na hindi naman completely in control dyan kasi nakakontrol yan sa barbero. At kahit gaano yan kagaling, posible na magkamali pa rin yan. At nag-apologize naman si Manong, di ka na nga pinagbayad na sumabot pa sa social media. May pagka talaga, the way he handles it, naintindihan naman natin mali na yung barbero, but the way he handles it, sobrang may pagka-gensing. At saka, nung nakita ko yung tsura ng lalaki, putik, kahit ano atang Kailangan mukha ni Nico eh. Kaya Sabi. nga nakigets ko siya doon, pre. Kasi nga doon na nga lang siya umaasa sa buhok eh. Kaso sumablay pa. Kaya mas matalaga loob niya. Ako naman sa bata ko, kahit anong gupit ang gawin niya, ganun pa rin yung Pangit vibe ka na niya. eh. Parang ganun ba yung point mo? 50-50 kasi kami ni Josh eh. Gago ka na sa men empowerment tayo. Siyempre, empower natin siya, di ba? Hindi ko siya, pangit daw. hindi ko siya i-empower sa buhok. Di ba? Workout nga tayo eh. Ito ang maganda sa pag-workout. Makes sense, Pag makes maganda yung sense. katawan mo, kahit mukhang bulbul pa yung buhok mo. Tol, kahit nga skinhead mo sagad yan. Di ba? Masculine ganyan, basta yung katawan mo, di ba? Na-reveal siya nung gupit na, kasi ang solusyon lang doon, kung masculine sana siya, pangit, sige, kalbuhin mo na lang. Ganun sana eh. Pero dahil di niya option yung pagpapakalbo, ay, kulang sa ano to. Ako kasi nag-stand ko doon, oo nga, wala talagang sense at walang connection sa masculinity yung hair. Pero 50-50 rin dyan yung manosphere. May mga masculinity na sinasabi na dapat bilang lalaki, presentable din dapat. Looks yung maxing yung sama sa Oo. Kahit sa red pill pare, kailangan presentable pa rin. Hindi, yung- ang problema kasi sa kanya, Mukha siyang suso, di ba? Pero, ang tangina. Mukha siyang suso. Saka tingin ko hindi lang dapat sa hair yung pinopokusa mo, dapat skincare din eh, kahit pa paano, di ba? Hindi mukhang ulik ba yung kulay mo, di ba? Sabi dito sa mga kaibigan na dapat mo iwasan, topic, kala ko kasali babae sa di kakaibiganin kung sexual lang habol. By the way, solid ng topic. Keep it up as always. Si Kuya Takumi, lagi ito nagko-comment to. Listening while on duty, stay cold mga pare. Uy, may nagbigay ng 50 pala, hindi ko nakita. Shoutout sa'yo, Michael Amar. Thank you for giving 50 Michael pesos. Amar, maraming salamat. At two kids, single mom, pinatulan. Topic, man knows what mans think. Tama kayo, may kalokohan niya. Nakakuha ng other choice. Nag-invest din ng babae ng panahon siya kanya. Sinamahan siya sa panahon broke siya. Tapos nag-abroad lang ng wants at priorities ni lalaki. Nagbago na kasi. Hindi na convenient sa kanya yung sitwasyon. Kaya kawawang single mom. Kawawa talaga. Iiwanan iiwanan pa sa ere budding. Di ba nga? Sabi ni Ray Shiro 05. Shoutout sa'yo, pare. Kaya hindi, ano ko lang din, double down ko lang din. Kasi nga dito nga mapapatunayan ng ASP, wala nga tayong pinipili na dito. Babae kang tanga, lalaki kang tanga. Tanga ka. Tanga ka pa rin. Oo. Di ba? Tama. Pero pagka okay ka naman, kahit single mom ka, paglalaban ka namin, pinaglalaban nga natin yan sila di ba? Pagka tanga talagang lalaki, di ba? So, malabong tawagin nyo kami misogynist dito. Realistic lang kami. at marami tayong single mom nakakampi rin, di ba? Yun. So yun pare, maraming salamat. No? Kung gusto niyo yung ganong klaseng content, don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Support Podcast. Babalik kami. 3 p.m. Girl! 3 p.m. gang. Right. Anti-spot to, bitch.